Hallelujah. Nagagalak po ba tayo sa Diyos? Amen. Na-surprise po ba kayo na ako po ang inyong tagapagdala po ng mensahe ng Panginoon? Amen. So, isa pong kagalakan sa presensya po ng Diyos na tumayo po sa inyong harapan. And I think this is my first time na magpapahayag po ng mensahe po ng Lord sa service dito. Although nakapag ministry na po ako sa ating EGR po dito at saka sa mga ilang mga pagkakataon na nagamit po tayo ng Panginoon. And I'm really blessed. Actually, matagal ko na rin pong pinagpe-pray na sana sabi ko, sana Lord, magamit mo rin ako. Hindi lang sa pila, kundi sa lahat ng OGS network po natin. Amen? At isa po sa desire ko na magamit po, makapagbahagi po dito sa atin sa OGS main po. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Amen po. At palakpakan natin ng Diyos sa ulan. Habang nagwo-worship tayo, na very significant that habang nagwo-worship tayo, biglang umulan, At it just show that the love of God is outpouring His mercy and love for us. Amen? Sa mga nakarang araw na napakainit po ng panahon at nandun yung lungkot natin na merong El Nino, sabi daw buong taon to hanggang January daw, But nakakatuwa, para lang tayo i-comfort ng Panginoon habang nakikinig, habang nagwo-worship, habang nakikinig, ay bigla niya tayong pinaranas ng ulan. Amen po. Ayan. Talaga po bang malakas po echo dito? Ayan po. Kung kaya pa pong ibabaho yung echo, malakas po yata yung reverb. Amen. So yung ating pong binasa po kanina ay Matthew chapter 14, 22, 33. Pipilitin ko po na hindi ho tayo abutin ng lunch po dito. Kasi minsan sa kasarapan po ng kilos ng Panginoon, ay hindi na ho natin napapansin po yung oras. Yan, nabasa po natin yung Matthew 14, 23, 33. Po. At gusto kong simulan ho sa isang katanungan na nangyari na ho ba sa inyo? Nangyari na ho ba sa atin yung pagkakataon na katulad nung may bagyo na sinusubukan mong tumawag, Or hindi lang bagyo, yung mga times of emergency. May emergency, tumatawag ka sa mga kamag-anak o kaibigan, pero mahina ang signal, putol-putol yung connection. Sabihin nga natin connection. Ayan, isa pa po, sabay-sabay na malakas. Connection. Ayan. At biglang naputol ang reaction natin, ano yung sinasabi? Ay, nawala yung kausap ko. Di ba? Ganun yung ating reaction. Alam niyo po, ang problema sa pagkakataong yun, hindi ho nawala yung kausap. Ang problema po doon ay hindi nawala yung tao na kausap natin. Ang nawala yung connection. Tama pa? Nagkaroon ng interference. Nawala yung connection, signal. Ayan. May today's word, yung salita po ng Diyos ngayon, ay panalangin ko na maging refleksyon ng ating pagiging disipulo. Pagiging disipulo po ni Kristo. Amen po ba? Pwede ho bang tumaas ang kamay ng lahat ng mga disipulo ng Panginoon dito? Gusto ko makita yung mga disciples ni Jesus Christ. Amen. And I believe for the past few months, parang 2 buwan na ho yata, tema ho yata itong discipleship, yung pagiging disipulo po. Kaya ito yung ni-request ng ating butihing pastor, Herman, na maging tema sa umagang ito. Ayan po. So yung ating pag-uusapan po, disciple pa ba ako?
Wala pala dito, kaya pala ano. Learning faith and love from the Master. Ayan. Hindi ko kasi pwedeng may disciple kung walang master, walang teacher. But in the event of the situation nitong mga disipulo ng Panginoong Jesus, no, yung mga disciples niya, yung exclusive disciple niya na 12, ay itinuturing nilang master si Jesus. Siya ang master ng lesson, ng aral na itinuturo niya. Ayan po. Hindi ko lang kung kukonect din tong ating itong ating clicker po, no, yung presenter natin. Kaya ba? Umaano ba yung signal? Ayun. Okay. So balikan lang po natin. Ano nga ba yung disipulo? What is a disciple? Alam niyo, sabi ho sa Latin, ang Latin word po ng disciple ay discipulus. Na ang ibig sabihin po ay learner, o kaya pupil, o kaya sa mas madaling salita ay estudyante. Ano po? Learner, discipulus. From the word, a Latin word discipulus, nagbago yung salita, naging disciple. Ayan po, no? Na nangangahulugan, ito ay isang taong natututo at sumusunod sa guro. Amen po ba? Okay, dito ho papasok yung paano ho natututo ang isang estudyante. Because we could hear or listen. Tama po ba? Pareho nating naririnig at napakikinggan. Pero dalawa hong magkaibang salita ang hear and listen. Halimbawa, pag mayroong dumadaang sasakyan, nakakarinig habang nagsasalita ako dito, may dumaan dyan, narinig nyo yun, pero hindi nyo binibigyan ng focus yun, hindi nyo binibigyan ng attention yun. Tama po ba? No? Narinig mo lang. Hear. But the same time na may nag-share ng message, ang focus mo dun sa nagsasalita, and you can listen. Ibig sabihin ng listen, na nananamnam mo yung mensahe na sinasabi nung guro, nung tagapagturo. So, mahalaga pala to become a learner, to become a disciple, maging disipulo ni Kristo, mahalaga na nakikinig po tayo. Because you cannot be called disciple kung hindi ka marunong makinig at hindi ka natututo. Tama po ba? Kailangan nating matuto sapagkat yun ang tunay na ibig sabihin niya, no? Yung kahulugan niya. Isang taong natututo at dahil natuto ka, sumusunod ka. No? Sumusunod ka dahil natuto ka. Hallelujah. So, one who follows and learns from Jesus. Ito ho yung mga disipulo. Alam niyo po, kanina ako po ang tagal na ho ito nakalagay dito, no? Itong G12 core values. At habang nagwo-worship po tayo, pinakita ng Panginoon, ang number one core values, ano yung number one core values ng ating pinaniniwalaan dito sa G12 core natin? Number one, I am a true disciple. Ang ganda, no? Nasa unahan siya. Pero yung revelation ng Lord kanina, ang una niyang pinakita sa akin, I want to see my church grow. Yun ho ba ang desire natin? I want to see my church grow. Paatras eh. Am I accomplishing church goal setting? Na-accomplish ba natin yung plano, yung paghahanda, o yung layunin na gustong makamit ng church na ito? Ni Kristo para sa church na ito. Tandaan po natin, si Kristo po ang head ng bawat church. At may mga kanya-kanya siyang pinagagawa sa bawat church. I am a leader of 12 disciples. Pero bigla hong nangusap ang Panginoon, anak, hindi mo kayang gawin yan kung hindi ka magiging true disciple. Tama po ba? You cannot be called disciple kung hindi mo ma-accomplish po yan.
Binaliktad ng Panginoon, inilagay ng Lord yung I am a true disciple sa last. Kaya lang binaliktad yung I tsaka M. Am I a true disciple? Yun yung unang tanong sa atin. Am I a true disciple? Kasi kung totoong disipulo ka ni Kristo, dapat may impact, may changes, may correction, may learning, may nagbabago po sa buhay natin. And being a learner doesn't evolve sa apat na sulok ng church. You can be a musician, you can be a good musician, you can be a good preacher like us, pwede tayong mangaral dito, pwedeng ang init mo sa pagluluto, pagmi-ministry, or whatever ministry na kasama ka, maybe yun yung definition natin ng disciple. But ang tanong ko, sa ministry bang ginagalawan po natin yan, patuloy ba tayong natututo? Or you are just enjoying your ministry? I hope and I pray na nagtuturo ang Holy Spirit ngayon na maintindihan natin kung ano yung puntong gustong sabihin dito ng Panginoon sa umagang ito. Malinaw na hindi ka disipulo dahil may ministry ka. Hello? Ay, yung iba wala pa nga ministry. But ang question dito, am I a true disciple of the Lord? Meaning, natututo ba ako at sa aking pagkatuto ay nagagawa ko naman ng iba ay matuto. Because that is what a disciple is all about. Naalala ko yung isang kabataan po natin, mayroong taga-national na kasama sa youth camp. Na nagulat ako kasama sa camp nung nakaraan. Nakita po kami nung one time sa school. Sabi niya, sir, ganyan. O, sabi ko sa kanya, after tapos na yung camp mo, kumusta ba? Naibabahagi mo ba si Kristo? Opo, yun po yung gagawin ko, sabi niya. Good. Amen? Kasi yun ho yung mission natin. Hindi ho sinabi nung sa last na sinabi that yung ating Great Commission, hindi ho sinabi doon that teach and make musicians. Hindi ho sinabing teach and make cooks, kitchen cooks. Hindi ho sinabing teach and make ushers or preachers. Hindi ko sinasabing masama o hindi ho maganda ho yun. Maganda po yun. But yung pinaka-essence po, yung essence po nung lahat ng ito, ano man ang ating posisyon ng paglilingkod o ministry, yung pagiging disipulo natin ay naisasalin po natin. Amen? Kumusta po yung mission na yon? Kumusta po yung ilang linggo na dumaan na paulit-ulit nating napakikinggan itong pangangaral tungkol sa discipleship, making a disciple. Kumusta na po yung kamag-anak mo na kinatampuhan mo? Yung kamag-anak mo na hindi pa uma-attend ng church? Yung loved ones mo, family mo, relatives mo, kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa negosyo, kapitbahay mo, kumusta po kaya? Yun po yun. Yun po yung nais ng Panginoon. Hallelujah. Because one who is a disciple follows, he learns and follows from Jesus. Hallelujah. Parang ayan. Kasi po, bakit mahalagang matuto tayo? Mahalagang matuto po tayo because we are called to worship Him. Ang end means nung ating ginagawa lahat dito ay pauwi sa walang katapusan at walang hanggang pagsamba sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Naniniwala ka ba?
ginagawa natin ito para maging worship para sa Kanya. Ang worship po hindi lang ho yung awitan, kundi yung buhay po natin. Sabi ho ng Romans 12:1, no? Romans 12:1, that offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable, because this is your worship. Ito ho yung pagsamba mo, yung paglilingkod mo, yung sa iyong ginagawang ministry, nagmumultiply ka, nagiging mabunga ka, at yun ay nagiging mabangong samyo ng pagsamba mo sa Diyos. Amen po ba? Mahalaga po na tayo'y matuto dahil ang Diyos, si Jesus, sabi sa Matthew 11:29, ay may imbitasyon na matuto. Sabi ho rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Wow! Habang naglilingkod ka pala sa Lord, habang nagiging disipulo ka, mas lalong papalapit ng papalapit yung kapahingahan natin sa Panginoon. Tingnan ninyo, the more na lumalayo ka sa Diyos, the more na nagiging magulo. Tama ba? Subukan niyong hindi umattend ng 1 buwan, 2 buwan. Subukan niyong hindi maglingkod sa Panginoon. Subukan niyong hindi magpagamit, sumamba, manalangin. Tingnan niyo ang kahihinatnan ng ating buhay. Marami na ho nakaranas niyan dito nung lumayo tayo sa Panginoon. Amen? At isa po ako doon, mga kapatid. Nung nalayo ho ako sa Diyos, I've been a Christian for 3 decades, pero there's an instance pa rin na dumating sa punto ng buhay ko, lalo na nung pandemic, ay nawala po kami, wala po ako sa Panginoon. And I thought I'm still serving Him. Akala ko, disipulo pa rin po ako ng Panginoon. Hindi pala. Bakit po? Malalaman mo pagka malayo ka sa Diyos, nagiging magulo ang lahat. Tama po ba? Ang panalangin mo parang hanggang kisame na parang hindi ka dinidinig ng Diyos. Totoo yun. Kasi sabi ng Panginoon, dahil sa inyong mga kasalanan, nagiging bingi ako. Sabi ko sa Isaias, ang inyong mga kasalanan ang nagtakip, no? Ang naging dahilan upang hindi ko kayo pakinggan at dinggin. Kaya napakadaling ma-recognize kapag malayo ka sa Panginoon. Kapag yung mga panalangin mo hindi nagkakaroon ng katuparan, kapag ang kapayapaan mo ay nawala, nagiging magulo po ang lahat. At ganun po kami, ganun po yung nangyari sa amin, sa aming mag-asawa, naging magulo po kami. To the point na muntik na nga ho kami magkahiwalay na mag-asawa. Imagine nyo, 3 dekadang Kristiyano, dadating sa ganong tagpo. Hindi ho tayo exempted sa mga problems. Hindi ho tayo exempted. Kasama ho tayo. Ang kagandahan lamang kapag ikaw ay tapat na sumusunod at nagiging disipulo ng Panginoon, laging may tagumpay sa lahat ng pagsubok at laban ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Napakabuti ho ng Panginoon at marahil maraming may struggle ho dito sa paglilingkod sa Diyos. Maraming nalilimitahang maglingkod at lumapit sa Panginoon upang maging tunay na disipulo. So tignan ho natin na matutunan po natin yung faith and love mula sa ating Panginoon, mula sa ating Master. Hallelujah. It is our life. It is our destiny. It is our mission. Ano po? It is our mission to glorify Him in many ways. Nagtatrabaho ka, mag-aaral ka, guru ka, o ano man ang ating field na ginagalawan sa buhay, housewife ka, plain housewife, plain husband, we can glorify the Lord. If you are a teacher, glorify Him by your profession. Kung chef ka, tagapagluto ka, glorify mo ang Lord sa iyong pagluluto, sarapan mo yung pagluluto mo. Kung ikaw ay asawa, maging mabuting asawa.
Amen po ba? Hallelujah. So tignan po natin yung mga mahalagang lessons dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Number 1, faith is the invisible connection to Jesus. Faith is the invisible connection to Jesus. Hallelujah. Ano ang sinasabi dito? Sa verse 3, sabi doon, nang makaalis na ang napakaraming tao, 23 pala, sorry. Nang makaalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon, samantala ang bangka ay nasa kalagitnaan ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanya. Ito yung instance na sumakay ng bangka yung mga alagad ng Panginoon, yung mga disciples ng Lord. But hindi nila kasama si Jesus sa boat. Hindi ho nila kasama. May mga pagkakataon po, may mga sandali sa buhay po, sa bangka ng buhay natin. Analogy lang po ha. Ang buhay natin ay parang isang bangka. Tama po ba? May mga sandali sa buhay natin, sa bangka ng buhay natin na pinapalaot niya ang bangka. Pinapalaot niya tayo na parang hindi natin siya kasama. Amen ba? Dumating mo ba sa sandali na parang hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita si Jesus sa sandaling ito, sa mga pagkakataong ito. At dito, pinapakita na talagang may instance na lalarga yung bangka na wala si Jesus sa bangka mismo. Are you following me? Nakakasunod po ba tayo? Upang sa gitna ng alon, pahihintulutan niyang sumalpok tayo. Pinahintulutan ng Lord na sumalpok tayo sa mga alon ng problema at challenges ng buhay. Bakit po? Dahil ang gusto ng Panginoon ay doon natin siya makatagpo. Hindi lamang sa una, sa bangka, kundi mismo sa gitna ng laot, makatagpo natin ng Panginoon at maranasan natin siya doon. Amen? Hallelujah. Gusto ng Panginoong Hesus na makatagpo tayo sa gitna ng laot. Dahil gusto niyang matutunan natin na ang pananampalataya ay hindi lamang nakabase sa pakiramdam at nakikita. Masarap sumakay sa bangka pagkasama mo ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Masarap umawit, lumundag sa Panginoon kapag wala kang problema dahil sinagot ng Diyos ang mga problema mo, nararamdaman mo na spiritually filled ka. But what about the times na pakiramdam mo na nasa gitna ka ng digmaan ng buhay, ng pressures ng life? Mga sandaling hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pambayad sa mga utang mo. Yung mga sandaling hindi mo alam kung paano mo aayusin yung relasyon mo sa iyong asawa, sa pamilya. Hindi mo alam paano mo aayusin yung relationship mo sa mga anak mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. Ito yung digmaan. Ito yung bangka na pagkakataon nasa gitna tayo ng along sumasalpok. Pero ang nais ng Panginoon, kahit wala pala tayo, kahit wala si Jesus, na parang wala si Jesus sa mga sandaling yon, tandaan natin ang pananampalataya sa Panginoon ay isang invisible na connection kay Jesus. Hindi kailangang makita mo si Jesus para lang manampalataya ka. Hindi mo kailangang maranasan ang napakaraming milagro upang doon ka palang makaranas, mabuhay yung pananampalataya mo, yung faith mo. Huwag mo nang hintayin na dumating pa talaga yung mga mabibigat na problema para lang magkaroon ka ng connection kay Jesus. Amen? Ang malungkot kasi, pagka nasa banig ka na ng karamdaman, nasa ospital ka na, doon pa lang naaalala si Jesus. Naalala niyo yung mga naglindol nung nakaraan, nung lumindol nung nitong huli? Ano mga nasa video? Panginoon ko, Diyos ko, Lord, Lord, wag po Lord, tama na po Lord.
Amen? Doon lang naalala. Pero nung wala yung problema, hindi naalalang paglingkuran ng Diyos. Hindi naalalang tawagin ang Diyos. Alam nyo, tinatawag natin ng Diyos hindi dahil may problema ka. Dapat tawagin mo rin ng Diyos dahil may pagpapala ka. Tawagin mo ang Diyos dahil gusto mong gamitin ka ng Lord. Tawagin mo ang Diyos dahil gagamitin ka ng Diyos. Whew. Praise God. May gagawin po ang Diyos ngayong umagang ito. Amen? Hallelujah. Pangalawa po, faith is not a boat of fear but a vessel of encouragement. Hindi ho tayo lalayo sa context ng ating Bible reference na binasa ko. Faith is not a boat of fear but a vessel of encouragement. Ang sabi ho dito, lubhang natakot. Sa verse 26, lubhang natakot, yung sumunod na eksena, matapos humampas, gumala yung bangka, sa gitna ng laot, wala si Jesus doon sa bangka. Ito yung pangalawang nangyari. Lubhang natakot ang malagad nang makita siyang naglalakad sa ibabaw ng lawa, sinabi nila, multo! At sumigaw sila dahil sa takot. I want you to follow this. Gusto ko makasunod ho kayo dito. Maraming bagay sa buhay natin na habang sumusunod tayo, habang nakikinig tayo, habang tayo ay disipulo ng Panginoon, ay binabalikan tayo ng multo ng nakaraan. Binabalikan tayo ng multo ng ating mga failures. Hello? At ang pinaka-trend ngayon, maraming Christian ay binabalikan ng nakaraan at nadidepress sila. Meron ho tayong kapatid po na talagang umaattend po, regular po natin kasama po sa pila sa OJS, and recently, he was depressed. Hallelujah. Dumadating pala sa sandali na sa gitna ng bangka natin sa laot, ang makikita natin ay ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot, nung makita ng mga alagad si Jesus, hindi si Jesus ang una nilang napansin at na-recognize nila yung fear nila. Ang una nila sambit, multo. At ganyan tayo sa buhay ng pagiging disipulo. Sa pananampalataya natin, ang sarap umattend, maglingkod sa Panginoon, pero pag nadudo na tayo, pag Monday to Friday, Monday to Saturday, nandun yung laban ng buhay natin, madalas, ang nakikita natin ay hindi si Jesus. Hindi si Jesus kaagad ang nare-recognize natin, kundi yung multo ng ating mga kabiguan. Amen. Marami ho tayong past failures. Marami ho tayong nakaraan na kadalasan ibinabalik, bagamat tapos na, ginamot na ni Jesus yung past mo, yung failures mo, yung kasalanan mo, yung mga kasalanan mo. May mga sandali na ipinapakita ito ng kaaway upang takpan yung tunay na larawan ni Kristo, yung glory ng Panginoon na dapat nating makita unang-una. Nakukuha niyo po ba ako? Na imbis na si Jesus ang una mong tawagin, sambitin, ang unang lumalabas sa bibig natin ay yung ating pagkatakot. Hindi ho ako exempted doon, mga kapatid. In fact, whenever we stand in front, kami hong nangangaral, nagtuturo, ang unang-unang nire-rebuke ng Lord sa mensahe niya. Kami ho ang unang-unang tinuturuan ho ng Panginoon. Kaya ho, madalas sa preparation pa lang ho, umiiyak na ho ako sa Panginoon. And my prayer ay yung naranasan ko na pangungusap ng Panginoon ay is the same pangungusap na mararanasan natin ngayong umagang ito. Nababasagin tayo ng Diyos sa pagiging tunay na disipulo talaga po. Napakarami na nating napakinggan, pero kailangan na nating dumating sa puntong maunawaan natin ang kahulugan ng pagiging disciple po. Hallelujah.
Maraming bagay na ibabalik na imbes na makita si Jesus ay nakikita natin ay ang mga failures at ang mga nakakatakot na bagay sa buhay natin. Nakakalungkot maraming Kristiyano ka na, pero minumulto ka pa rin ng fear. Di ba? O, nito kailan meron mga binaril na estudyante at marami kahit Kristiyano natatakot ako para sa aking mga anak. Wala akong masamang mag-ingat, wala akong masama na maging precaution po tayo, mag-alala. Pero tandaan natin, kung tayo ay tunay na disipulo ng Panginoon, ang una nating hindi ho pinagbabawalan ng Panginoon na makaramdam ka ng fear, pero tandaan natin sa gitna ng ating takot, ng multo, ng mga bagay na ito, higit nating makita na si Jesus pala ang lumalakad, papalapit at patungo sa iyo. Amen? Nakita ng mga alagad, lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig sa lawa. And he was mistakenly, they did not recognize him. Hallelujah. Itong pangyayari nito, pag yung boat natin, hindi pala boat ng fear. Dapat maging boat of encouragement. Diba? Ano hong sabi ng Panginoon dyan? Ano ang sabi ng Panginoon? Check your Bible. Ako ito, huwag kayong matakot. Amen? Titan ninyo na-focus tayo doon sa salitang pangyayaring natakot sila, pero hindi natin nabigyan ng emphasis yung huling verse doon na at sinabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Amen? Nakakasunod po tayo. Because our boat of discipleship, being a disciple, yung buhay, yung bangka ng ating paglilingkod ay hindi dapat maging bangka na puno ng takot, kundi maging bangka ito ng encouragement na nanggagaling sa Panginoon. Why? Our boat is an opportunity to know Jesus. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Dapat nating tandaan na yung takbo ng buhay natin bilang isang bangka, tinuturuan tayong lumakad sa pananampalataya at hindi po ito madali. Kasi kailangan mo mag-response para matutunan mo at mabuhay ang iyong pananampalataya bilang lingkod at disipulo ng Panginoon. Ang tinuturuan dito ng Lord, yung mga disciples niya, di ba? Tama po ba? Disciples niya itong nandito sa bangka. At ito ay actual classroom lesson nila. Hallelujah. Nagle-lesson dito si Jesus. Nakaplano talaga, pinlano talaga ng Panginoong Jesus ito. Sapagkat gusto niya na matutunan ng mga alagad na huwag kayong matakot, itong bangkang sinasakyan nyo at nakita nyo ko ay opportunity para hindi kayo dapat matakot. Gamitin ang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Next po. Number 3. Faith in Christ is an invitation to become a disciple. Faith in Christ is an invitation to become a disciple. Sabi ko kanina, hindi po pwedeng maging disipulo ka kung hindi po magsisimula, lumago, lumakad sa pananampalataya. At ang pananampalatayang nagtuturo dito ang Panginoon sa pangyayaring ito, sa chapter nito, ay isang imbitasyon para tayo ay maging mga tunay na disciples ni Jesus Christ. It is an invitation to become a disciple. Ang faith sa tagpong ito ay isang imbitasyon sa pagiging disciple na kapag nagpasya kang sumunod kay Jesus, na kapag nag-decide kang maging disciple, dapat bukas ka sa katotohanan, mga kapatid, sa pagsunod mo, sa pagtanggap mo ng hamon na maging disipulo ka ni Kristo, dapat bukas ang puso mo sa katotohanan, ang isip mo sa katotohanan, na kapag naging disipulo ka, naging learner ka, naging pupil ka ni Jesus, ay nagpapasya ka o nagpasya kang sumunod sa Kanya, number 1 na candidate ka na. Saan po? Number 1 na candidate ka sa pagsubok at problema. Number 1 candidate ka sa mga challenges. Nung tinuturuan ni Jesus yung mga alagad, hindi naman binigyan niya ng comfort .
Hindi naman niya binigyan ng kaginhawaan yung kanilang biyahe. But instead, plinano talaga ng Panginoon, katagpuin niya sa lawa para salpuk-salpukin ng alon. Garantisado po yan. Pag naging disciple ka po ng Lord, hindi ka naging disciple dahil gusto mong pagpalain ka ni Lord. Burahin po natin, yes, God will bless His people. But the real truth, mga kapatid, once na naging disipulo ka ng Panginoon, number one candidate ka sa problema at pagsubok ng buhay. Can you say amen to that? Kasi, malalaman mong disipulo ka pagka may mga challenges na. Pag may hinaharap kang mabigat na pressure ng buhay. Pag nasa gitna ka na ng conflicts, bakit po? Kasi doon ka tuturuan ng Panginoon na maging tunay na disipulo. Doon niya ipauunawa sa iyo ang pananampalataya. Amen? Tingnan niyo dito, sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mo makapariyan ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Pansinin niyo yung salitang, kung ikaw nga, ano hong ini-imply nito? Lord, lalapit lang ako, ikaw ba yan? Lord, maglilingkod ako sa church kung ikaw ba yan? Are you following me? Maraming mga Kristiyano hindi disipulo. Kasi hindi sila handang tanggapin at katagpuin ng Panginoon sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng lawa. Hallelujah. Lord, if it is you, maraming takot maglingkod, maraming nagpapakasiguro muna, Lord, kung pagagalingin mo muna ako, Lord, kung magkakatrabaho ako, Lord, kung ibibigay mo ito. Laging may condition bago maging disipulo. Hello. The Lord is breaking our hearts right now. Ang gusto ng maraming Kristiyano para maging disipulo, Lord, pagpalain mo muna ako. Lord, kung, I emphasize the word, kung ikaw nga, hayaan mo makaparehan ako sa iyo. Nakukuha po ninyo? Bakit kaya nilagay yung salitang kung ikaw nga? Bakit hindi na lang sinabi, Lord, paririyan ako? Kasi yung salitang, Lord, paririyan ako, nang walang salita, yung kung, is really an act of a true disciple. Kuya Eric, di ba, disciple siya? Yes. Because discipleship is a process. Amen. At ang maganda, tinanggap ni Pedro yung hakbang ng hamon ng pagiging disipulo. In fact, siya nga lang ang tumanggap yung iba nandun sa bangka. Di po ba? Gusto ko masalun ninyo yung revelation na ito. Napaka-importante po nito. Hallelujah. Laging may kondisyon. But at this time, the Lord taught Peter how to have an unconditional faith. Di ba? Si Peter, may sabi niya, kung ikaw, parang ikaw at ako yan eh. Kung, Lord, kung ma-receive ko ba itong blessing? Ayan. Ayan, Lord, maglilingkod ako kung pagagalingin mo ako. Lagi na una yung condition po natin. But at this point, this is a lesson of teaching an unconditional faith. Tingnan nyo, pag nag-lesson si Lord, hindi lang text, hindi lang visual aid. Actual lesson. Ang lesson niya kay Peter, Peter, I want you to have an unconditional faith. Huwag mo sabihin, kung ako ito, ako na ngayon nakikita mo eh. Are you following? Hallelujah. Unconditional faith.
Yan po yung dapat nating taglayin. Yun po yung dapat nating naisin. Na maglilingkod tayo dito po sa church ng OJS to be a true disciple because whatever it takes, I want to see my church grow. I want to accomplish something. Kumusta na kapatid? Kailan yung huling na-accomplish mo? Disipulo pa ba ako? Kumusta yung cell group natin? Meron ka bang na-invite? Meron ka bang nadala? Yung pamilya mo, mga kaibigang pinagpe-pray mo noon, ngayon di mo na pinagpe-pray. Ako ho, gabi-gabi, araw-araw, di ko tinitigilan yung aking pamilya, yung aking nanay, kapatid, kasi nasa Valenzuela po sila eh. Pamilya ng aking asawa. And we're also praying kay Tita Ludi, yung kanyang boss, na ospital yung anak, transplant ng kidney. And we're praying, Lord, gamitin niyo yung situation nito na makakilala sila sa iyo. Yun lang ho, kahit sa panalangin ng puspos na panalangin, pag-iyak, pagluhod, ay isa ka ng disipulo na naghahangad ka. Kasi sometimes, ang dahilan natin, hindi ko kayang mag-share, Lord. Hindi ko kayang. Pero, bakit hindi sa masidhing panalangin na may pagluhod? Kumari lang umiyak ng dugo, no? Bakit hindi? Iiyak natin ng may dugo yung ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Next po. Storm is not the absence of God but a place of encounter. Ang sumunod na eksena, biglang nagkaroon ng bagyo. Nung una, alon pa lang, no? Laot, no? Maalon-alon pa lang. So biglang may bagyo. Storm is not the absence of God but a place of encounter. Tandaan nyo kapatid, pag may mga problema pala bilang disipulo tayo ng Panginoon, hindi ito dahilan para pigilan kang maglingkod sa Panginoon. Hindi ito dahilan para hindi ka na mag-share, hindi ka tumupad sa commitment mo na maglingkod sa Lord. Because storm is not the absence of God. It is a place of encounter. Hindi ibig sabihin na kapag may problema tayo, wala ang Diyos. Absent siya. Hindi po. Actually, it is a place of encounter. Tingnan nyo. Sinabi niya, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, no? Mula nung invitation, sabi ni Jesus, halika. It's an invitation. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit na makita niya malalakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog, sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Madalas pag natatakot po tayo sa problema, parang ang pakiramdam, parang walang Diyos. Eh hindi po, mga kapatid. Itanim po natin sa isipan at puso natin at pananampalataya na salamat sa pagsubok sapagkat sa pagsubok na ito, present ka. Kakatagpuin mo ako. Amen? Ma-excite ka kapatid pag may problema, mas lalo kang kakatagpuin ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, kahapon po kasi, hindi naman hulingid sa marami, kami huwag may mga financial problems po. Dahil consequence po yon ng mismanagement namin. Sa pera, may mga kailangan kami, minsan nagigipit po talaga. May mga sandaling, sabi ko, Lord, paano kaya panggasolina ko? Lord, paano kaya ito? Alam niyo, nakakatuwa kahapon, habang nagre-ready po ako ng message, nagpe-prepare po ako. Meron no kasi kaming nabili no nakaraan na washing machine, may kasamang free mini ref. Eh, syempre, alam mang paiwan mo yung ref, libre nga eh. So kasi nasira yung aming washing machine. At we decided to naibenta. Tagal-tagal na ho yun eh, ilang buwan na rin na walang bumibili. Natutuwa ako sa relationship ko kay Lord kahapon habang nagpe-prepare po ako. Biglang parang may tinig ang Panginoon, i-post mo uli. Kasi naka-post na po yun eh. Wala akong bumibili. Sabi ng Lord kahapon, i-post mo uli.
Ewan ko, biglang all of a sudden, nagre-ready ka ng message, biglang sasabihin ni Lord, i-post mo yun. Pinost ko. At because of my faith of prayer, sabi ko, Lord, habang pinopost ko, Lord, pwede bang maibenta na ito para may pandagdag po ako? Sa panggastos po namin, pang gasolina, pang dagdag po na, sa gastusin. Alam nyo, 2 minutes, 3 minutes, biglang may nag-message na. To be short sa story, nung umaga pong iyon, nabili po yung mini rep. Amen? Hallelujah. Ganun ho. Hindi ako natuwa dahil nabili. Take note hindi ho doon nabighani doon sa nabili. Kasi mabibili naman yan anytime eh. Alam niyo saan ako natuwa? Yung immediate response ng Lord. Ang sarap pala pag intimate ka sa Panginoon. Ang dali ka niyang pakinggan. And He is our number 1 provider. Amen? Hindi man pera ang problema mo, ano man ang situation mo, God will be there for you. Just like here. Sabi ni Jesus, eto ako, nandito ako, halika. Present si Lord. Nung sabihin ni Peter, sagipin mo ako. Kasi may intimate na relasyon si Pedro kay Jesus. Alam niyo, isa po sa hinahangaan ko si Peter. The same Peter nakausap ni Jesus nung bago siya umakyat sa langit. Ang sabi ni Lord, sabi niya kay Peter, Peter, do you love me? Ilang beses ho tinanong ng Panginoon si Peter. 3 beses. Inactivate ng Lord yung kanyang mission, yung kanyang love. Kasi maraming Kristiyano, oo lang ng oo. Opo, pastor. Naglilingkod pero walang pagmamahal. Kaya tanong niya ng Lord kay Jesus, Lord, sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Feed my flock, feed my sheep, feed my lambs, take care of my sheep. He's the same Peter noong pangyayari na yun. He's the same Peter din nandito. Siya lang yung nag-iisa. Doon sa buong bangka, siya lang din yung kausap ng Panginoon. Siya lang yung tumanggap ng hamon. And I feel sad for us all. Ang dami nating mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Pero walang katulad ni Peter. Our boat of faith is not the absence of Jesus. It's the presence. It's a place of encounter. Na-encounter ni Peter, nakakaingit ano? Sa lahat ng disipulo, siya lang yung gustong lumakad sa tubig. Ang daming disipulo, siya lang yung lumakad. Parang tayo, tagal na natin sa church, pero walang gustong lumakad. Amen po ba? Alam ko nangungusap ang Holy Spirit po sa ating lahat ngayon. Kaya ako sa klase po, ang sabi ko, Lord, hindi ko man ma-share ng buo yung word mo. Alam niyo, every morning pinapiplay ko yung worship song. Kasi first subject po kami ni Ate Ace, advisory. Bago ho kami magsimula. Sige po, bago may prayer leader ako naka-assign. Sabi ko, pakinggan mo na, umawit muna tayo sa Lord. Tinanggap ko yung hamon na yon. Kahit na sinasabi ng maraming iba, ng teacher na mahirap gawin yan kasi baka may magreklamong magulang. Pero di ko inisip, ba't ako matatakot? Wala naman akong ginawang masama. Gusto kong madala sila sa Panginoon.
Doon ko sila sinisimulan ngayon. Even nung mga past times, nung mga past years, ginamit kong avenue yung classroom para abutin, i-share yung mensahe ng pananampalataya sa Panginoon. Gusto ko kasing maging kagaya ni Peter din eh. Kayo po ba? Kayo po ba? Sinasabi ninyong disipulo ka, kagaya ka rin ba ni Peter na yan, nagnanasa, na Lord, papariyan ako. Hallelujah. Binibigyan tayo ng venue ng Lord ngayon na maglingkod, maging tunay na disipulo. At gamitin po natin yun. Samantalay natin habang malakas ka, habang wala kang sakit. Pag may sakit ka na, makaka-worship ka pa ba? Makakalundag ka ba? Nakakalungkot habang umaawit tayo. Ang iba, takot pumalakpak, nahihiyang pumalakpak, walang lumulundag sa Panginoon. Tipid yung palakpak. Ang daming ginawa ng Diyos sa atin, hindi man lang natin siya mapalakpakan pag umaawit tayo sa Panginoon. Hello mga kapatid, wake up. Wake up. Hallelujah. Sabi ni Peter, sakipin mo ako. Don't let your spiritual pride take over sa pagsunod. Huwag niyong hayaan na may spiritual pride ka na sasabihin mo, wait lang Lord, kaya ko pa to. Hindi sinabi ni Peter, wala tayong mababasa, wait Lord, teka bago niyo po ako abutin, kaya ko to Lord, kaya ko to. Walang sinabi. Immediate ang sagot, ang sigaw kaagad ni Peter, Lord, save me. Save me. Huwag po tayong mag-hesitate. Hallelujah. Because a disciple never hesitates to call on Jesus in the heat of trials. Huwag niyo pong hayaan yung spiritual pride na, teka lang Lord, nahihiya po ako Lord. Samantalahin mo natin yung pagkakataon na kapag tayo po ay may mga panghihina, may pagsubok, ay yun po yung dapat na lalong magmadali na tumawag sa Panginoon. Ngunit na makita niya malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog, sumigaw siya ng sinabi, Panginoong, sagipin mo ako. Ito ho yung karugtong nung kanina. In the heat of trials, or a disciple never hesitates to call on Jesus in the heat of trials. Kung ang problema mo sa pagiging disipulo, Lord, hindi ko po kayang mag-cell group, magturo. Call on to Jesus. Lord, turuan mo ako. Gusto ko mag-share. Gusto ko gamitin mo ako. Lord, matanda na ako eh. Hindi. Call on to Jesus. Kapatid, kahit matanda ka, kahit pilay ka pa, kahit lumpo ka pa, kapag ang puso mo ay nagnasang gamitin, maglingkod sa Panginoon, gagamitin at higit sa lahat, tuturuan ka ng Panginoon para maibahagi yung karyaan niya. Amen? Hallelujah. Hindi hadlang yung deformities, yung kalagayan mo, para hindi ka gamitin ng Lord na maging disipulo at i-share yung testimony mo. Hallelujah. A disciple never hesitates to call on Jesus in the heat of trials. Hallelujah. Huwag po tayong mahiyang sabihin kay Lord, Lord, I'm not okay. Kasi ang problema natin, pinatatagal natin eh. Na para bang sinasabi mo, kaya ko pa to. Kapag may depression ka na and you feel something that is not good at nakaka-apekto po sa paglilingkod po natin, never hesitates. Kagaya kahapon, yun po, sabi ko, Lord, wala na po akong panggasolina. Pray. I call on to Jesus. Call on to Jesus. Sasagot ang Panginoon. Amen. Sasagipin ka ng Panginoon, kagaya ng pagsagip niya kay Pedro, iniabot ang kamay. Hallelujah.
Never hesitate to tell Jesus that I'm not okay. Sometimes it's okay to be not okay. Normal po yan eh. Hindi po natin mahiaalis po yan. Ang nangyayari tayo, may umaga, may araw na you feel na hindi ka okay. Pero maging totoo, tapat ka sa Panginoon. Because that's how your relationship and your faith works. Paano ka didinggin ng Panginoon, di ka nagsasabi? Di ba sabi ng Bible, hindi nyo tinanggap ang inyong mga panalangin sapagkat hindi nyo sinabi. Sabi ho ng Bible po yun. Hindi nyo pinarating, hindi nyo sinabi. Bagamat alam na ng Panginoon yung nangyayari, pangangailangan mo, naghihintay ang Diyos na magsalita ka. Hinihintay ng Diyos na isuko mo yung sitwasyon mo. Hallelujah. Because love saves, ang pag-ibig ni Kristo ay nagliligtas. And then, it teaches. Alam niyo bakit madalas nililigtas ka ng Panginoon? Kasi kasama ho ng pagliligtas ho, yung pagmamahal ng Panginoon, naturuan ka niya. Kaagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, "O ikaw na malitang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Yung tanong po na yan, ay isang tanong ng gurong nagtuturo. Kami ho, to assess our learners, kami ho mga teacher, hindi ho pwedeng walang question, walang processing of question, wala hong pagtatanong. Tinatanong ho ang mga learners para ma-evaluate namin. At dito makita natin, nung matapos siyang iligtas ng pagmamahal at pag-ibig ni Kristo, nagtuturo na si Jesus kay Pedro. Ano isang pwede nating makuha dito? Nung inabuhot ni Jesus yung kanyang kamay kay Pedro, tinuturuan ng Panginoon na ganon din ang iyong gagawin. Because what a disciple should do. Hindi ka tagapagturo. Pag natuto tayo, hindi ka lang magtuturo. Ang buhay mo ay magiging patotoo ng pag-ibig ni Kristo. Kung paanong inabot ni Jesus si Pedro, inabot niya yun ng may pagmamahal. Kasi kung hindi niya mahal si Pedro, bahala ka, hindi ka naman natuto, hindi ka nakikinig sa akin, diyan ka na, malunod ka. Hindi ganun ang nangyari, di ba? Inabot ng kamay ng Panginoon si Peter at inangat niya. Bakit? Para lang ba ma-experience ni Peter? Alam niyo, pinararanas tayong abutin tayo ng Panginoon sapagkat tinuturuan ka bilang disipulo ng Panginoon na ikaw din ay umabot din sa iba. Amen? Ang dami nating marahil, some of us are blessed materially at sa maraming bagay, spiritually. Pero hindi humihinto po doon. Nung inabot ka ng Panginoon, nung pinatawad ka ng Panginoon, kumusta naman yung iba? Hindi ba disipulo si Pedro? Nung inabot ka na ba ng Panginoon, hindi ka ba disipulo? Nung inabot ka niya, disipulo ka eh. So ang lesson dito, kung paanong inabot ka ng Panginoon, abutin mo rin ng may pagmamahal yung iba. Amen? Hindi dahil gusto mong dumami yung members, dumami ang tithers. Hindi po, dahil lang gusto nating maraming buhay ang mabago. Maraming buhay ang kumilala kay Jesus. Hallelujah. Ang tagal ng response ng ating Pa-next nga po, 7 po. Ayan. Storm stops when Christ steps in. Tingnan nyo doon sa ating gospel na binasa, Storm stops when Christ steps in. Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Anong ibig sabihin? Pinakikita lamang dito na
na yung pag-ibig ni Kristo ay kayang pumigil ng mga bagyo ng buhay natin. Humihinto, nagtatagumpay tayo sa shipwreck at storms ng buhay kapag pinapasok natin, hinayaan natin si Jesus ay pumasok, humakbang sa bangka ng buhay natin. Amen? Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Dito po ako natagalan kahapon. Because Lord, ano po nais mo ituro? Alam niyo kung ano pinakita ng Panginoon sa akin? Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Ano napansin niyo po dito? Palitan natin. Nang makasakay na si Pedro sa bangka, tumigil ang hangin. Yung bang nakalagay? Hindi po. Ano ang nakasulat? Nang makasakay na sila. Sino yung sila? Si Pedro at saka si Jesus. Titigil ang problema, matapagtagumpayan ang hamon, ang bagyo ng buhay, kung sa iyong paghakbang sa pananampalataya ay kapartner mo si Jesus. Hallelujah. Glory to God. Kaya pala may mga ministry, no, pastor, may mga ministry na hindi nag-grow kasi umaasa sila sa sarili nilang lakas at galing. Na kapag naglilingkod ka, kasi mahusay ng musikero yan, mahusay yan magturo. Hindi po. Ako po, sa una't huli ng aking paghahanda po, tuwing tatayo po ako, Lord, alam niyo ang lagi kong deklarasyon at panalangin. Ito po yung sikreto. Let's preach together. Yun po yung heart ko. Panginoon, pag nagpe-pray po ako, pag tuwing tatayo po ako, kahit pagtugtog, Lord, let's play together. Naging attitude ko na po yun. Bakit po? Kasi hindi naman ikaw ang makakapagpabago ng buhay ng iba. Sa totoo lang, hindi po magaling tong pangangaral ko. And I pray kung may impact man ito, it's not because of me, but because Jesus is with me. Ang prayer ko, Lord, let's preach together. Holy Spirit, let's do this together. At yun po yung revelation ng Panginoon, na kapag disipulo ka pala, huwag kang kikilos mag-isa, huwag kang sasakay mag-isa, sumakay kang dalawa kayo ni Jesus. Sa paglilingkod, lagi mong ipagkatiwala, Panginoon, hahayo ako sa cell group, dalawa po tayo ha. Amen? Mula ngayon, gano'n na po gagawin natin. And I tell you, may gagawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa puntong ito, ang disipulo ay pinaranas ang pagmamahal ng Panginoon. Nakasama niya kaakbay ang Panginoon dahil humakbang silang dalawa. At ganoon din po tayo. Sama-sama tayong hahakbang sa pananampalataya at pag-ibig ni Kristo. Because you can never be a disciple kung absent ang faith. There's no disciple kung wala ang faith. Hindi pwedeng may love, may walang faith. Hindi pwedeng faith lang, wala ang love. Magkasama po yung faith and love sa pagiging disipulo po. Hallelujah. Last na po. 8 po. Sobra po. Where storm ends, worship begins. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Minsan po, ang bagyo po ng buhay ay nagiging daan upang mas lalo nating makilala si Kristo. Ang bagyo ng buhay ay nagiging daan upang lalo mo siyang sambahin, lalo mo siyang purihin, lalo mo siyang paglilingkuran. At yun po ang tunay na pagiging disipulo ng Panginoon. Hindi pag may problema, you stand down. Hindi po. The more struggles, the more problems, mas lalo kang magpakadisipulo.
Amen? Masakit man ang nararamdaman mo, nape-pressure ka, tuloy lang ang pagiging disipulo, tuloy lang ang paglilingkod. Sapagkat pagkatapos ng lahat ng labanan na yan, where storm ends, worship begins. Mararanasan mo yung kaginhawaan at kasiyahan at kasarapan ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang pag-ibig, na tunay ng isang pag-ibig ng tunay na disipulo po ay may pag-surrender. Ang pagkawala ng buhay para kay Kristo ay isang pagsuko, pagsunod, sakripisyo at tunay na pagiging disipulo po. Ito yung pagmamahal natin kay Jesus. Hindi ho tayo naglilingkod ng walang pagmamahal. You can never be a true disciple kung wala po yung love ng Panginoon. Hallelujah. Challenge na po tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Matthew 16:24-25, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad, take note, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Only a true disciple, is ang tunay na disipulo po ay nagagawa niyang i-deny yung kanyang sarili. What do you mean? Gusto ko sabihin dito na yung sino mang gustong maglingkod, sumunod sa akin, kaya mong tanggapin yung mga struggles. Hindi comfort zone. Hallelujah. Alam nyo kaya ho, tinuruan ng Panginoon, nasa boat sila, nasa comfort zone ng bangka. Ang kagandahan si Peter lumabas doon sa bangka. Pero yung iba na natili sa bangka, sa comfort zone. Si Peter lang ang nag-decide na lumabas, humakbang palabas ng bangka, lalakad ako. And sabi dito, yung gustong maglingkod, i-deny mo yung sarili mo. Tanggapin mo yung hamon ng pagiging talagang disipulo. Humakbang ka sa pananampalataya. Kung mahal mo ang Diyos, kung mahal mo si Jesus, hahakbang ka palabas sa comfort zone mo, mga kapatid. Humakbang ka. Sapagkat kung hindi ka hakbang, ikaw yung tinutukoy dito na naghahangad na magligtas ng kanyang buhay. Di ba kaya hindi humakbang yung mga alagad palabas ng bangka, si Peter lang? Kasi feel nila, safe sila doon. Maraming Christian ganun. Ayaw niyong lumabas, mag-share ng gospel kasi natatakot kayong mabash. Natatakot kayong mapahiya. Natatakot kayong mamura. Parang wala na ho nag-i-amen. Hindi ko ho alam kung ano yung mensahe talaga ng Panginoon kahapon, pero ito ho yung pinasasabi ng Lord sa lugar na ito. Marami akong takot maglingkod. At kapag takot kang maglingkod, isa ka dun sa mga alagad na naiwan dun sa bangka kasi feeling nila safe sila roon. Amen po ba? Takot kang mapahiya, takot kang masabihan na, burn again yan, burn again. Natatakot kayo na masabihan, ma-label. Natatakot kang pagbawalan, natatakot kang masaktan. Di ba po? Yun po yung katotohanan dito. Ito po yung totoo. Takot tayong maglingkod. Ang tagal na nating Christian, pero takot tayong humayo, takot tayong magpagamit, takot tayong matuto. Ay hindi ka naman pahahayuin ng Lord kung hindi ka muna niya tuturuan. Kung hindi mo tatanggapin yung hamon na lumakad sa tubig kagaya ni Pedro para maging disipulo ka.
Brothers and sisters, this is the time that we need to stand up for the Lord. Tayo ay gamitin ng Panginoon. Amen? Gamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sana hindi tayo playing safe. Doon ko lang ho na-realize nung ako po ay ibalik ng Panginoon, playing safe pala akong Kristiyano noon. Yung pa-quote-quote ka lang ng verse sa social media, pa-listen-listen ng worship song, pero hindi ka buhay, hindi ka gumagalaw, wala kang papel, wala kang role. Ang disipulo ho may role, oh. Ayan oh. Ito ho yung mga roles ng disciple. May role po tayo, mga kapatid. And hindi ka tunay na disipulo kung hindi ka nanampalataya at may pag-ibig na gawin ito, sumunod, humakbang sa pananampalataya at sumunod sa tawag ng Panginoon. Amen? Eh sabi, yung naghahangad, nagmaligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Yun po yung warning dito ng Lord. Pag gusto mo lang play safe ka lang dyan, pa-attend lang, pa-play-play lang ng praise and worship, okay na yon. Hindi po. May trabaho po tayong kailangan gawin. Nangihinayang. Tingnan niyo po yung mga bakanting silya po natin, mga kapatid. I pray na sa mga susunod na linggo, puno na po yan. Hallelujah. Amen? Tatanggapin ba natin yung hamon? Imposible po ba? Hindi naman ikaw ang maglalagay niyan eh. Alam niyo sa Book of Acts, di ba, Pastor? No? Nung si Peter ay na-transform. Si Peter, siya din yung Peter na to, nung nabaptize sila sa Holy Spirit, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Di ba, all of a sudden sa labas ay may mga nagulat. Mga ano to, ito yung mga alagad ni Kristo. Ba't sinasalita nila yung mga wika natin? Nagtatang sila. Kasi nabaptize sila ng Holy Spirit. Yung kaduluhan doon at dinagdag ng Panginoon ang 5,000 kaluluwa. Unang iglesia. Boom! May church members agad. Nangaral lang si Pedro ng may conviction. Kasi nabasag sila eh. Hindi ka makakapagdala ng kaluluwa kung hindi ka muna mababasag. Hello? And I pray that the Holy Spirit right now, basagin ng Holy Spirit ang puso ng bawat isa tayong lahat. Para makita natin na ang church na ito, hindi lang dadami ng kabataan, kananayan, katatayan, kundi nagliliyab sa paglago, nagliliyab na nagmamahal sa Panginoon, binabahagi yung mga patotoo. Magiging church ito. Church ng himala. Yung mga may sakit, yung may mga karamdaman, dalhin natin. Magiging lugar ito na mga bagong kaluluwa na makakakilala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo, meron pong isang awit na paulit-ulit ko hong pinakikinggan. Sabi ho dito, di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupurit pagsamba sa iyo, aking Ama. Gusto kong basahin muna natin ito para mas makita ho natin yung pagkilos ng Panginoon. Tingnan nyo yung pre-chorus. Anumang sitwasyon, tuntua ho kanina, kinonfirm ng Lord yung message, kasi yung line-up kaninang inaawit natin. Anumang sitwasyon, anumang panahon. Di ba? Nandun kanina sa kinakanta natin. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal. A disciple love. Magmamahal, magtatapat, faith. May faith, may love. Magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo ng may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa iyo ay magtatapat. Yung awit po na ito nilikha po ni Pastor Joey Crisostomo. Isang awit ho ng panata.
commitment. Ngayong umaga, gusto kong tanggapin mo yung hamon ng Panginoon. Hindi ka pipilitin ni Lord. Tandaan nyo kahit kabataan ka, kahit nanay ka, hindi ka pipilitin ng Lord. Pero I believe the Holy Spirit will speak to you right now. Amen? Ganito po yung awit niya. And mamaya samahan ko tayo ng worship team po. No? Sige po, pa-next po. Ayan. Samahan niyo akong awitin po muna natin ito. Habang naka-relax lang po tayo. Okay na yata yung kanina? Nag-play ba yung kanina yung slide? Para may lyrics? Parang tumugtog na. Ayan. Ayan, no, meron na lakasan na lang po yung sound. May sound na siya kanina. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Ang title po, Panata. So habang umaawit po tayo, namnamin natin yung mga mula kaninang umpisa, yung message po ng Lord. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon, kagaya ni Peter, kakataon. Sige po, sabayan nyo. Sa iyo, maglilingkod sa iyo, nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Sabihin mo kanya, Panginoon. Sige po, tayong lahat. Ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay. Habang tumatayo po tayo, awitin po natin tong song na ito. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lang sa kalwalhatian mo. So, stop ko lang po muna yung song. Pakibalik lang po dun sa lyrics lang muna. Ayan. Sasamahan ho tayo mamaya ng worship. Alam niyo yung nangyaring shootout nitong nakaraan? Yung mga barilan po ng estudyante sa Tacloban. Nakakalungkot po, po. At kanina lang po yun nangusap ang Panginoon. Hindi dapat mangyari yun. Tama po ba? Hindi dapat nangyari yun. Yung kailangan may mamatay na mga kabataan. Maraming nakukulong, namamatay. Pero sa totoo lang po, kung tayo po kung meron lamang nag-disciple sa kanila, kung meron lamang mga magulang, kaklase, kapwa kabataan na umabot ng kamay katulad ng pag-abot ng kamay ni Jesus para doon sa dalawang bumaril, wala sana ito. Ito ho yung pangungusap ng Panginoon. Na maiwasan natin ito
na hindi kailangang makulong sila para lang doon pa nila makita yung pagkakamali nila. Pero pwede naman nilang makakilala si Jesus kung merong nag-share ng Word of God sa kanila. Amen po ba? Marami po tayong mahal sa buhay na hindi makakapasok sa langit. One day babalik si Jesus para sa church niya. Babalikan niya yung mga kumilala, tumanggap sa Kanya. Pero what about our loved ones and families and friends? May urgency, mga kapatid. May urgency, malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Huwag tayong pakampante na tayo lang. Paano yung mga pamilya natin, mga kaibigan na hindi pa nakarinig ng Word of God? So ngayong umaga po, mga kapatid, tinatanggap mo ba yung hamon na maging disipulo ka ng Panginoon? Tinatanggap mo ba na kailangan mong lumago ang pananampalataya at pag-ibig mo, yung faith and love mo kay Jesus Christ bilang disciple niya? Awitin po natin muli. Hallelujah. Di man sapat aking mga gawa. Taas po natin mga kamay. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Diyos na dakila, di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon, at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon, kailanman. Sabay-sabay ho nating awitin. Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Ihangad itong mundo. Sige po. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat. Gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Hallelujah! Panginoon, hallelujah! Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo. Itong mundo. Hallelujah. Gagawin mo ang lahat para lamang sa kaluwalhatian mo. Kaluwalhatian mo. Lahat po ng nais tumanggap po ng hamon ng pagsunod, pagiging disipulo po ng Panginoon. Gusto mong tanggapin at magkaroon ka ng panata, commitment sa Panginoon. Naanyayahan po kitang lumapit po dito sa harapan at sama-sama po nating i-dedicate, sama-sama po nating awitin, sabihin ng Lord, ito po yung panata ko ngayon. That's starting right now, Lord. Gagamitin mo ako, Panginoon. Tuturuan mo ako. Hallelujah. Sige po, yung lahat ng nais matuto, lahat po ng nais maging estudyante ng Panginoon, kabataan ka man, kananayan, kalalakihan, whatever, whoever you are, please come. Sabi ni Jesus kanina, halika. Halika, sabi ni Jesus kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Woo!
At gamitin mo ang awit na ito para maging panata mo sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Yes, God. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat. Bibigay Sige po. ko ang puso. Suko, hindi hangad itong mundo. Di hangad itong mundo. Panginoon, hindi man sasapat. Hindi man sasapat. Gagawin ko ang lahat. Gamitin mo. Yes, Lord, gamitin mo ko. Gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Minsan pa, hallelujah, Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat. Yes, Lord. Ang puso ko. Ang puso ko, Panginoon. Hallelujah. Itong mundo. Panginoon, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon. Para lamang sa Kalwalhatian mo. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na tumanggap ng hamon at nagbigay ng panata, Panginoon, na kami po ay maging disipulo mo, Lord. Marami pang katulad ng pamamaril sa Tacloban, marami pang lindol ang darating. Ngunit bago man mangyari yun, Lord, ang panalangin namin, maagapan namin yun, Lord. Dahil sa pagiging disipulo po namin, Lord, maibahagi namin yung pag-ibig ni Kristo, maibahagi namin yung salita mo, O Diyos, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan po namin, Panginoon. Maraming kaklase, mag-aaral ang maligtas at madala sa paanan ni Jesus, sa paanan mo, Jesus. Ito po ang desire namin sa umagang ito, Lord. Pagpalain mo po, Lord, ang aming mga panata, Panginoon, sa umagang ito, Lord. May you bless each and everyone, Lord. May you bring us more fruits, the fruits of labor ng aming pananampalataya at pag-ibig. Purihin ka, O Diyos, sa buhay at maging sa mga hindi po lumapit. Kayo po, Lord, ang patuloy ng mangusap, Panginoon. Uuwi sila na may conviction ng salita mo ngayon, Lord. Uuwi kaming lahat na may pag-usig, may conviction ng Holy Spirit na kailangan naming maglingkod, kailangan naming sumunod, kailangan naming manampalataya, kailangan naming maging tunay na disipulo mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin na, Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba natin bigyan po ng mahigpit na yakap po ang bawat isa? Hallelujah. Sige po. Yakapin po natin. Baka kasi bukas hindi na ho natin sila makakita pa. Hallelujah. Iparamdam po natin yung pag-ibig ni Kristo. Amen. Glory to God.